At para po kumuha tayo ng detalye sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para masuportahan po ang ating mga magsasaka at mangingisda. Makakausap natin sa linya ng telepono si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na siyang tagapagsalita rin po ng ahensya. Magandang hapon po, ASEC, si Ryan Lisiges po ito at kasama natin si Clazel Pardilla. Hi Ryan and Clay, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Unang-una po, ASEC, ano-ano po yung interventions na ginagawa ng DA para matulungan po yung ating mga kababayang magsasaka at mangingisda, ASEC? Ryan, ngayon ay ongoing yung pamamahagi ng ating fuel subsidy sa mga apektadong mga magsasaka at mangingisda. Sa mga magsasaka natin na rehistrado sa RSBSA at may-ari o nagre-renta ng mga makinarya, sila po ay binibigyan ng ating DA ng 5,000 na fuel subsidy. At doon naman sa ating mga mangingisda na merong mga bangka na hindi tataas sa 3 metric tons, ay sila naman po ay binibigyan ng 3,000. At ganoon na rin sa utos ng ating Pangulo, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk na worth 10 billion ay papamahagi na rin po sa mahigit sa 4 na milyong mga magsasaka ng palay, mais, tubo at saka mga mangingisda na rin. At dahil na rin doon sa pagpirma ng ating Pangulo at pag-issue doon sa EO 110 ay inatasan na rin ng DA na gamitin din yung 1 billion pesos na quick response fund para na rin sa tulong sa ating mga magsasaka. ASEC Arnel, nahihirapan po ang mga magsasaka at traders sa Cordillera na ibiyahe yung kanilang mga produkto dahil po sa mataas sa gastos ng transportasyon. Ano po ang ginagawa ng DA? Go ahead po. Sa ngayon, Clay, ay marami tayong ginawa ng mga kadiwa outlets doon sa pag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan. At ganun din ay dineploy na rin yung almost 40 na kadiwa trucks para tulungan yung ating mga maggugulay, hindi lang rito sa La Trinidad, kung hindi sa ibang areas din, kagaya sa Abra at Mountain Province na pangunahing taniman natin ng mga highland vegetables. Then pakalat ng mga hauling trucks nga para tulungan sila doon sa distribution at saka dito sa market matching natin. Ito ay pauna pa lamang at nakikipag-ugnayan na rin tayo sa iba pang mga ahensya kagaya sa OCD, dito sa DSWD at sa iba pang sangay ng ating pamahalaan para doon sa ibang pangangailangan nila sa mga gulay. Oo. ASEC, ditong mga nakarang araw lang, ASEC, may mga nakita tayong mga reports from Cordillera na hinayaan na lang na mabulok yung kanilang mga panindang gulay. ASEC, hindi po ba yan makaapekto naman dun sa supply na, for example, dadalhin dito sa Metro Manila, ASEC? Hindi naman, Ryan, dahil sa panahon na ito, tag-init, napakalaki talaga ng production natin. So ang ginagawa na lang natin ngayon, dahil nga marami ang production, ang malaking issue dahil sa medyo mataas yung fuel products natin, ang nakaka-apekto talaga yung cost ng pag-distribute at pagdadala nito sa mga pamilyan o sa mga retail outlets. So yun yung pinupuntirian na tulungan ng ating kagawaran na magkaroon sila ng access sa merkado at mabawasan yung gastusin nila sa kanilang production at saka sa marketing. Opo, ASEC, bago pa po mangyari itong gulo sa Middle East na nakaka-apekto sa atin ngayon, meron na po tayong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Bubuhayin po ba ito at ano na po yung direktang tulong na ibibigay natin dun sa mga apektadong mangingisda at magsasaka, ASEC? Bukod nga doon sa fuel subsidy, itong ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, na 10 billion yan at itong ating quick response fund. Actually, ang isa sa pinakamalaking apekto ngayon na inaasahan natin nitong susunod na cropping season na magsisimula sa susunod na buwan ay yung pagtaas ng presyo ng fertilizer. Kaya yan din yung isa pang tinututukan ng ating Pangulo at saka ni Sec Kiko na paano magkaroon ng availability at mas maayos sa presyo ng fertilizer para sa susunod na taniman at hindi maapektuhan yung tinatawag natin na cropping intention ng ating mga magsasaka, lalo na sa palay at mais.
Asek Arnel, bukod po sa mga cash at ayuda, ano po ang maitutulong ng DA sa mga magsasaka na nahirapang makakuha po particularly ng mga truck na magbabiyahe sa kanilang mga produkto? May programa po ba dito ang DA at magkano po ang pondo? At sa ngayon ay nakikipagtulungan ng DA Clay sa ating both houses sa Congress at sa Senado para magkaroon ng additional na pondo dahil yung ating fuel assistance sa DA ay limitado lamang, pondo pa ito ng 2025 at 150 million. Lalong-lalo na sa ating mga mangingisda, Clay, kasi sila yung pinaka-apektado, kailangan nila ng additional na support at yun ang hinihiling ng DA na mabigyan ng additional na pondo para ipamahagi bilang fuel assistance or subsidy naman sa ating mga mangingisda. Pero tuloy-tuloy, sa utos ng ating Pangulo, yung pamamahagi ng mga subsidy sa ating mga apektadong magsasaka at mangingisda. At ngayong parating na taniman naman, of course, yung ating mga libreng binhi, pataba, mga makinarya, ay tuloy-tuloy din ang ating mga pamamahagi. At nung nadun nga kami sa Santa Rosa, Nueva Ecija, kasama ni Sec Kiko, yan din ang hiling ng ating mga magsasaka na ma-distribute agad habang nagpiprepare sila ng kanilang mga sakahan, yung mga binhi at mga pataba para ready na sila sa susunod naman na taniman. Opo. Asek, may report po ba kayo kung may mga mangingisda o mga magsasaka na tumigil muna sa kanilang kabuhayan dahil nga hindi na kaya yung gastos pagdating sa petrolyo, Asek? Sa mga ating magsasaka ng palay, ang maganda ngayon, maganda ang presyo ng farm gate, kaya medyo masaya sila at tuloy-tuloy. Actually, wala silang planong tumigil. Ang apektado lang talaga, Ryan, itong ating mga mangingisda. Kaya dyan nakasentro yung tulong natin sa fuel subsidy dahil pag talagang napakamahal ng gasolina o krudo, kung hindi man nalilimitahan yung kanilang oras pagpalaot, may mga pagkakataon talaga na tumitigil sila. Kaya importante na tuloy-tuloy yung suporta natin sa kanila. Asek Arnel, sakali po na tumagal pa itong krisis sa Middle East, ano po ang long-term program ng Department of Agriculture? Clay, yung long-term program natin sa ngayon, meron ng tayong kausap para sa pagpapagawa ng feasibility study. Para yung ating yung coal na local na ginagawa rito, paano yun ma-convert sa ating fertilizer. At ano pa yung ibang alternatibo kasi ayaw natin na palaging umasa sa synthetic fertilizer. At merong mga model na nagawa sa iba-ibang panig ng ating bansa na napatunayan na hindi kailangan ng malaking pagkuha or paggamit ng mga synthetic fertilizer. Ito yung isa sa mga long-term na solusyon natin para hindi umaasa tayo palagi sa synthetic fertilizer na either fuel-based or natural gas-based. Oo. Asek, siguro yung susunod ko na tanong, baka marami dito sa ating mga kababayan yung nag-aabang sa magiging sagot ninyo. Asek, meron po bang paggalaw na sa presyo ng agri-products dahil dito sa epekto ng nangyayaring kaguluhan dyan sa Middle East at pagtaas sa presyo ng gasolina, Asek? Ryan, inasahan naman natin na merong mga pagtaas dahil yung tinatawag natin na transport cost o yung movement cost ng mga ating agricultural commodities, apektado yan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero yung in terms of volume ng supply natin, una, harvest season ngayon ng palay at mais, kaya wala tayong problema sa volume natin. Ganon din sa karning baboy, manok, maganda rin yung ating volume, puno-puno yung mga cold storage natin. In fact, oversupply tayo sa chicken. So nakaka-apekto lang talaga yung additional cost dahil dito sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Opo, Asek, kamusta naman po yung presyo ng bigas, particularly po itong imported rice at kamusta po yung planong price cap na ipapataw sa inaangkat na bigas? Yung sa price cap naman, na-endorse na ito ng National Price Coordinating Council at inaantabayan na lang natin ang kung ito ay magkakaroon na ng issuance ng necessary order para ma-implement naman ito. So inabangan natin ito kasabay ang Department of Trade and Industry. Asek, siguro baka may mensahe ka na lamang po sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon. Go ahead po, Asek.
Muli maraming salamat Ryan and Clay at makakaasa po yung ating mga magsasaka at mangingisda sa paggabay po ng ating Pangulo at sa pamamahala po ni Sec Kiko. Yung tuloy-tuloy na serbisyo sa naman pong panahon. Muli po, magandang gabi at maraming salamat po. Maraming salamat si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture.